Kagaya ng pagiging bayani ni na alias Amanda noon at From the Department of Social Welfare and Development, we have Yusek Fatima Alia de Maporo. Yes, ma'am. so nakapag-usap kayo ni Pastor Kiboloy, kilala kanyang personal, po niya. Alam niya, ma'am, na apo Alam niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Oh. Diyan. Pero yung mga main anchor, katulad ni dati ni Mike Abe, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga anchor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy, walang mga sahod yan. May Walang outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So kino-confirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina, walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may sweldo ba sila sa SMNI? Sa akin, ma'am, during my time, ang kasama kong tagalabas nung nandyan pa ako sa Kingdom, si Erwin Tulpo at si Mike Abe. Yun yung time ko. Pero ngayon, hindi ko na po naabutan yan si Ma'am Lorraine Badoy. Si Miss Lorraine, okay. Salamat po. So ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon, kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang apo ka ni Apollo Quiboloy? Sabi mo, oo. Wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano? Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang tinawag niya kasi ako nung time na hinuka up kami, tumawag siya, minention niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit 2,000 tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin. Katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili, at paglagay ng sili sa ari. So tinawag kang by name ni Quiboloy nung hook up na yon. So kilala kanyang personal. Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So kinikilala kanyang bilang apo niya. Hindi ko lang po, ma'am, alam kasi, ma'am, pag worker ko, ma'am, pag punta ko sa Davao, ang nakipag-usap sa akin, yung administrator niya si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan na ako ng ticket sa barko. Biyahe kami ng Manila. Kasama ko yung mahigit 300 na bagong full-time. Karamihan noon minor de edad kagaya ko. 300 na karamihan ay menor de edad pa. Yes, ma'am. So, nakapag-usap kayo ni Pastor Kiboloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Okay. So alam niya. And yet, sinapit mo rin ang ganyang klasing mabagsik na parusa kahit ikaw ay kadugo ni Kiboloy. Huling tanong na lang sa akin sa ngayon, no, Elias David, dito sa walang sahod, walang benepisyo, ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers ng Kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? During my time, ma'am, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa lodge sa Senate, kung saan nag-iipon-ipon yung mga cameraman, minsan nagtatanong sila, sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni Pastor. Pero na-briefing na po kami dati. Pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod, sasabihin lang namin na mga scholar kami ni Pastor, siya ang nagpapaaral sa amin. Mm-hmm. Pero hindi po kami pinag-aral.
Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aral, pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po, ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako, ma'am, sa Matay National High School sa may Project 8. Mhm. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko, ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusulisit ka. Tinamad na ako, ma'am, kasi ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro sulisit, harana. May harana pa. Eh talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral. Um, Elias David. So, ang sabi mo, hindi sa pagkaalam mo, hindi alam ng mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At sabi mo nga, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag pinagtrabaho, dapat may sweldo, may sweldo. Hindi yung kayo pa yung abonado, ano po. Dito sa Senate, pinaglalaban din namin yung mga on the job training, mga ganyan na dapat may compensation ang trabaho nila. So, maraming salamat, Elias David. Yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon, pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay, oo, may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, Elias David. May mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya. May mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po kay Pastor, binangakuan mo ko ng sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamahan mo para babuyin ako. Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Elias David. Naririnig po namin at sana maririnig din ni Kibuloy ang taus-puso mong mensahe. Salamat po. Ma'am, Yes, Elias David. gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pagtorture sa amin. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa Novaliches, Quezon City. Si Nening Lisada po, siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa Novaliches. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Si Gio Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. At si Benji Gantalaw, coordinator at ministro. Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido. Ito po yung head ng security. At itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nag-prepare ng 4 na baon ng niyog na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat, Elias David. Kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalang ito para isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga tanong ng komite. Very well noted po, Elias David. Maraming salamat sa iyo. Salamat. Ngayon naman po, so dear colleague at mga kasamang resource person, yung susunod na witness natin ay magko-confirm na totoo nga at seryoso, gaya ng binanggit din ngayon lamang ni Elias David. Seryoso at totoo ang mga banta sa buhay ng mga testigo. Ika nga sabi nila,
isang riding in tandem lang daw ang mga biktima. Kung maalala po natin, si Elias Jackson ay nailabas na natin dati para idetalye kung paano siya pinagbubugbog pag hindi siya nakakalimos. Kakaiba ang kwento ni Elias Jackson ngayon dahil inamin niya na matapos niya unang lumapit sa atin para mag-volunteer, maging witness, siya ay bumalik pa sa kingdom. At sa kanyang sariling salita, tinraidor kami. Pero pakinggan po natin ito, tulad ni Elias David, si Elias Jackson ay nandirito online at pwedeng i-authenticate yung video recording. So pakinggan muna po natin yung video ni Elias Jackson. Nag-decide ako na lumapit kay Entin, Canada. Balik ko po sanang maging yung magiging traidor po sa inyo. Ganun po talaga. Buti na lang po, humingi ako ng sign sa Diyos Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Entin Canada, si Entin Canada po kasi, siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa government pa po, siya yung DILG. Humahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kibuloy, siya yung maharap lahat. Pati mga baril na binibili nila, si Inting lahat yung mga nag-asikaso. Pinilusip niya ako, sabi niya, pero doon, mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako, yung parang, yung mga, naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinapapatay, yung pinagpapatay po. Alam niyo po, sabi niya sa akin, mayroon na daw pinatay, bago lang daw, ganun ba? Sabi niya sa akin, silang ba yun, naalay bagong ipatay? Sabi niya, silang ba yun daw, mayroon daw bagong pinatay. Pero naano na ako doon, yung sa sinabi niya, unang intro pa lang, yung sinabi niya na silang ba yun may bagong pinatay. Ganun po ba? Naano na ako doon na, parang shock na ako ba? Sabi niya, kayo lahat ng mga nagtistigo dyan, alam na namin sino kayo, ganun. Tapos, sabi niya na, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan, hindi natin alam, baka mayroong riding in tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Ganon pagkasabi niya po. Alam niyo po yung sinabi na mamamatay yung patayan na tapos sabi niya, may birth certificate, mayroon din death certificate. Tama ba yun? Naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Yung si Simon Tagnipis. Coincidence ba yun? Yung si Nanay Bolivar, yung si Pasyol, paging yung nakaraang mga taon pa na si pinsan ni Kibuloy. Coincidence po ba yun? Headshot, dalawa, yung isa, iniratrat ng M16. At saka po ngayon, may nalaman kami, lahat ng mga worker na kasama ko na nasa labas, yung nanahimik, parang nila po, ginagapang nila, parang gumagawa sila ng group chat, kunwari, na nila ba, sino yung loyal talaga ni Kibuloy kahit nasa labas na. Parang nila, yung pinapersuade nila na, tawag dito, gusto mong sumali ng witness, may pabuya, yung ganun. Ganun po ang ginagawa nila. Elias Jackson, napakalinaw ng video mo. Halos wala na akong maisip. Itanong, isa lang siguro para muli on the record para sa amin sa komite, kinukumpirma mo ba na ikaw yung nagtestigo dyan sa video na iyan? Ay, Elias Jackson, naka-mute ka yata. Paki-unmute. Ayan. Ay, hello po. Hello po, Yes, ma'am. hello. Narinig nyo ba yung tanong ko kanina? Pakiulit po, ma'am. Okay Sorry lang po. No problem. Sabi ko po kasi halos wala akong maitanong pa sa iyo dahil napakaklaro ng testimonya mo sa video. Isa lang siguro, kinukumpirma mo ba na ikaw nga yung nagsasalita sa video? Opo, ma'am. Ako po yun. Okay. At bakit mo naman naisip noon, pagkatapos ng unang hearing, bakit mo naisip na bumalik sa kingdom? Ganito po kasi, ma'am, na for 20 years ko po sa loob, nadoktrinahan po kami ng about salvation, na kung saan si Pastor Kibuloy lang po yung kaligtasan,
Siya lang po yung tamang daan. Siya lang po yung magliligtas ng buong sanlibutan. So, na-embed po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, magne-negative ka patungkol sa paglilingkod. Mayroon kasi magpe-fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat, lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako. Baga, lumakas na naman ako. Hindi na, nawala na yung doubt ko. Tapos yung kasama ko na naman, may doubt. Ganun din pong gagawin ko. Yun pong tinuturo sa amin. At lahat ng mga ginagawa namin, na hindi po kami makapagsalita, voice out ng against kasi i-report kami kaagad. Takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa position mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaging labor po talaga na trabaho. Tsaka yung takot din po namin na yung ginasabi ni Kibuloy dati pa, ni Pastor Kibuloy na glorified body. Yun po talagang sinasabi niya yung glorification na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, naalala 3 days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ, na hindi na po yun mamamatay. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Kung magagawa ka ng anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, Ganun po Elias yung- Jackson, ano yung huling pangungusap na binanggit mo? Yung glorified body po Yes. na ano po namin, na pag mag-glorified po si pastor, katulad po siya ni Jesus Christ. Mm. Nung namatay, nabuhay muli, yun na, pagkabuhay muli ni Jesus Christ, yun na yung glorified body niya. Kaya niya pumunta sa isang lugar, sa isang ganun lang po, snap lang po, pupunta na siya doon. Ano magsasabihin niya, mangyayari. Ganun po yung iniinom sa amin na matatanggap din po namin pag maging faithful, maging loyal po kami. Nung time po kasi na yun, lalo pong yung, kumbaga sa sa movie pa po, nandoon na po yung trailing habang nagpapalapit na po ata yung kaso ganun. Sinasabi niya kasi na, na raw po, finish na yung ganun, tapos na raw po yung gawain niya. Ibig sabihin, hindi mo na siya makikita, hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time ni Pastor Kibuloy. Eh, napaisip po ako, siyempre po, sa ilang taon po ako, kahit na po yung, ko lang po konti, yung time na lumabas po ako, ma'am, Oho. 2019 lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22 up to May 2023. Hindi ko lang maalala ko lang. Lahat po ng kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kibuloy, magpo-post sila. Talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon ko po talaga ng talagang dahil alam ko sa puso ko si Kibuloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. Kaya yun pa rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagkasyota po ako ng hindi tagaloob, nagkaroon ako ng girlfriend. Kaya pinili ko yung girlfriend ko, parang yun na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Kaya po kung sasabihin nila po bakit ako bumalik ganyan, tingnan niyo po yung sa social media yung mga kapwa full-time worker ko na dati na lumabas, nagsilabasan sila, kinakampihan si Kibuloy. Hindi na yun sila sa loob, sa labas na po, pero kinakampihan. Ganun po ako dati. Kaya po natakot po ako baka totoo yung sinasabi ni na glorified body na si Kibuloy. Paano po kung totoo? Impierno po eh. Alam mo po yung impierno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit nasa loob ka po, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kibuloy na pag lumabas ka, sa gate na yan, impierno na yan. Impierno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, impierno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Kibuloy sa amin, sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya. Dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami lang bibili. Sa loob daw, kain-tulog lang kami. Pero sinasabihan po kami na wala daw kaming utang na loob. Samantalang, kukwentahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng 1 milyon nung naibigay ko kay Kibuloy. Solicitation, caroling, yung nagtitinda kami. Since 15 years old po ako. Wow. 15 years old, second year high school lang po ako nung time na yun. Noong 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo tayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat ng mga hindi nakapag-aral, paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon, ilang full-time worker na nakapag-aral dyan. Yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay Inting Cadada. Siya na po yung barangay captain doon. Pinagkakatiwalaan po yan ni Pastor Kibuloy. Kino-confirm ko po yan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino nakikinig ngayon. Okay. Buong puso ko po sana na madam, na talagang baliktad ako.
i-ano ko muna. Buti na lang hindi ko po naibigay yung mga number ng mga ano natin, staff natin. Buti na hindi ko nabigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney, kaya nagkaroon po ako ng ano, saka yung mga kasama ko namatay, sila Simon Tagnipis, sila ni Elsa Nanay Bolivar, Bolivar. at saka sila ni, Yes. ano po, yung Pasyol, si Raymond Pasyol. Nagkataon po ba yun na baril, patay talaga, okay lang siguro, sakit, pero babarilin? Sabihan ka man, baka may running in tandem na tatabi sa amin, Kaya nga mga eh. testigo. At katulad yan, Ganun po. Elias Jackson, sa sinabi din kanina ni Elias David, na meron din siyang 3 kasama dati na lahat patay na, 2 bala din sa ulo. And yung namimisteryosohan talaga ako kanina dun sa sinabing glorified si Kibuloy, napapaisip tuloy ako ang glorified kaya pwede pang isampina. Mga kailangan namin i-check sa rules ng Senate. So, Elias Jackson, may nabanggit ka nga 2 beses na na pangalan ng sinabi mong mga pinatay. Paano sinabi mo nga sina Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Fasiol. Check na lang po namin kung tama yung pagdinig ko sa mga pangalan Opo. nila. Pero paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kibuloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po pa ako nung pagkamatay ni Raymond Pasyol, yung dalawa, nalaman ko na lang po nung nasa labas ako. Yung si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Kibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya. Lahat ng mga masamang pag-iisip labang kay Simon, siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Kibuloy. Ba't niya tinitira? Dati siya sa loob. Ganun po. Ngayon, nabilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. Ako, buti na lang. Na-judgment siya. Ganun ang feeling namin. Ganun po. Yung sila Ate Elsa Bolivar at saka Nanay Elsa at saka si Raymond, nasa labas na po ako nung nalaman ko. Yung kay Simon lang po talaga, natuwa pa kami. Mayroong angel of death na pumunta sa kanya. Mayroong judgment ng Panginoon tulad ng sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ganun po ang mga ano niya. Ngayon po na-realize ko nung sinabi nga ni Enteng, kapitan ngayon sa Tamayong, doon ko po at saka si Enteng din po pala, yung siya rin na mamalo sa amin dati. Ilang daang worker na pong napalo niyan. Dahil ang mga kasalanan, yung nagkasyuta ka lang, 100 ang palo sa iyo, 120. Sa mga lalaki, yung mga babae, 60 to 80. Palo talaga yung pahadapain ka, tapos palo talaga. Yung pong namin, tapos papasuotin kami ng orange na t-shirt, yung may SS sa likod, araw-araw yan. Ano yung Natapos SS? Yung serpent seed po, ibig sabihin. Serpent seed. Ayan. Ka-orange po kami yan. Yung Parang mga suot namin, preso. nakakahiya po yun. Tapos wala kaming karapatan. Zero kang karapatan, trabaho lang kami. Gising kami ng alas 5, alas 4, gisingin na kami, alas 5, devotional na. Tuloy-tuloy na yan, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Wala po kami, ilang oras na po pahinga namin. Tapos, Elias Jackson, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ngayon at magpatotoo sa lahat ng mga bagay nito? Sa kabila nung sabi mo rin at sabi rin ni Elias David kanina, yung alam mong may mga banta sa mga witnesses. Sa totoo lang po, dahil po sa doktrina nga po na na-embed po sa puso't isipan ko, na siya yung kaligtasan. I look beyond po. Tinawalang tabi ko po lahat na nangyayari sa akin. Nasampal ako dati. Nung naliit lang yung remittance ko, 1999, 15 years old ako. Sinampal ako ni Dandy Cabahog. Harapan ng may members pa at worker doon. Sabi sa akin, kung tinututoy ka sa bahay nyo, dito hindi. Sinampal po ako. Alam nyo po, I look beyond that. Kasi sinasabi kasi sa amin, pag pinapanis kami, pinapalo kami, pag badlong, tawag dito yung disiplina yan ng Panginoon, ng Ama. Lahat po, kaya ini-embed sa amin, kaya tinatanggap namin, kahit pagalitan kami, kahit tawagin kami animal ni Pastor Kibuloy, pag nag-hook up siya, nagagalit siya, kahit murahin kami, pribilehiyo yan, dahil nakita ka ng Ama, yun ang inaano sa amin. Pero nung nangyari sa akin, nung sinabi ni Inting Canada sa akin, nung patayan na, Yun. doon na po, lahat po ng lahat ng sama ng loob ko, ninakaw sa akin yung aking,
Kahit na po yung, alam niyo po, bago lang kami naghiwalay ng partner ko ngayon dahil dito, sinacrifice ko po kung alam lang nila. Maghiwalay po kami, bago lang. Dahil lang po, hindi na maano ng asawa ko dahil malayo ako. Dahil buhay ko na para rin sa kanilang kaligtasan. Hindi nila alam yan. Akala nila, binayaran po kami. Kahit piso, wala po kaming bayad dito. Sinasabi ko lang sa mga worker na yan. Parang hindi naman kayo pinasulisit ni Kibuloy. Masakit, masama lang po yung loob ko. Yung ganun po. Hindi nila alam yung mga sakripisyo namin din. Akala nila, napakaganda na dahil binayaran niyo po kami, madam. And I'm Wala sorry naman po marinig. kami bayad na tatanggap. At I'm sorry marinig, Elias Jackson, yung tungkol dun sa partner nyo, no? Pero napakahalaga din yung mga ibang binanggit mo tungkol sa yung pinorma sa inyong mga paniniwala. Yun din yung isang, siguro, gusto talagang tignan ng komite, no? Ganun ka talaga kalalim ang conditioning ng relihiyon. Lalo na sa, yung totoong naniniwala, no? Yung talagang nananalig ng sincero. So isang area siguro na gusto rin naming tignan, yung legal na konsepto ng consent, no? Kung paano ito naapektuhan o paano ito na impluwensyahan o napanghihina dahil malakas yung paniniwalang itinuturo. Pero kalaunan, inaabuso pala yan. So, maraming salamat sa iyo, Elias Jackson. Sana manatili ka dyan online para sa anumang ibang follow-up questions. At sa puntong ito lang po talaga yung masasabi ko sa lahat ng nakakabigla rin na binahagi mo sa komite namin. Pag mayroong witness sa hearing, pag mayroong kahit isa na sinaktan ni Kibuloy o sinaktan ng mga tao niya, well, sa buong Senado po siya mananagot. Yan po ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat, at this point, Elias Jackson. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Bago tayo dumako sa ating mga government agencies, nais kong itanong sa aking kasama kung meron ba kayong mga nais itanong o sabihin sa puntong ito bago tayo magpatuloy. Ginang Tagapangulo, mamaya po, magtatanong din po ako sa mga government agencies. Sige po, Shukran. Sa Bureau of Immigration po, maari po bang matanong, Attorney Santos, matanong muli kung naandito pa ba sa bansa natin si Apollo Kibuloy? Magandang umaga po, ma'am, Senators. Based on our records po, as of to date, ang last po na flight ni Apollo Kibuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So, based on our records, nandito po siya. Alright, salamat. So, wala po kayong official na kaalaman dun sa isang balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa. Tama po, wala po sa records namin yan. Salamat, Attorney Santos. Balik lang po ako sa DOLE kay Yusek Egargo. Pagpatuloy lang po yung pag-uusap natin tungkol sa mga puntong ibinigay ni Elias Rene kanina. Meron po bang remedies at ano pong remedies ang available kapag hindi po binigyan ng sahod at benepisyo ang mga empleyado? Ang procedure po namin sa DOLE, pag hindi po binigyan ng nararapat na sahod ang isang empleyado saka mga benepisyo, ay binibigyan namin ng sulat na to comply, compliance order sa kung saang rehiyon yan, pinabibigyan namin sa regional director. Pagkatapos pag hindi nag-comply, saka kami nagbibigay ng contempt proceeding. Salamat, Yusek. So, moving forward, posible pong ma-issuehan nga ng compliance order yung dating employer ni na Elias Rene at pati ni Elias David. At maaring pag hindi pa sila sumunod doon, ay may contempt order kayong ipadadala sa kanila. Yes po, Madam Chair. Ang problema po sa validation ay wala po kaming record na sila ay empleyado. So walang, hindi kami pumapasok sa walang employer-employer relationship. Kaya nahihirapan po kami.
Pero in principle, ay sorry, go ahead, Yusek. Pero in principle, kung mayroon po kaming impormasyon na talagang empleyado po yung tao at hindi po binibigyan ng nararapat na sahod, ay doon kami, doon pumapasok ang aming mandato. So, to use those words as well, in principle, dapat lang nabayaran sina Elias Rene at Elias David sa trabahong ni-render nila sa SMNI na noon ay wala man lang natanggap na sahod, lalo na benepisyo. Dapat nga po, at actually yung empleyado na yan, kung talagang i-enforce niya ang kanyang karapatan bilang empleyadong at hindi siya sinasawaran, mag-file siya ng isang kaso para malaman natin ang kung kailan siya nag-umpisa at kailan siya natapos, para sa ganun makompute natin ang nararapat na sahod para sa kanya. Salamat, Yusek. Itatanong ko nga po sana kasi kung what would constitute information na maa-act on ang DOLE. So, tama po ba yung understanding ko na yung isang information ay kung mag-file siya ng kaso, including yung impormasyong iyon, kailan siya nagsimula, Yes kailan po. natapos na magtrabaho Opo, dun sa Madam Chair. SMNI. At for the advisement, I'm sure alam din po ito ni Attorney Bacudio at siya po yung pwedeng mag-advise at tumulong, sumuporta kay Elias Rene sa pag-provide ng ganyang information or pag-file ng kaso o iba pang aksyon para ma-aksyonan na po ng DOLE. Opo, Madam Chair. Ah, kung mapatunayan na totoo yung mga akusasyon di lamang ni Elias Rene pati ni Elias David, posible bang mapadlock ang SMNI para sa labor code violations? Ang procedure po yan ay una, kung gusto niyang mag-file ng kaso ng non-payment of salary sa National Labor Relations Commission. Ngayon, pag napatunayan na mayroon talaga siyang liability after the hearing at pwedeng i-levy yung property ng to answer for the monetary award. Ngayon, doon naman sa inspection, sa halimbawa, magkanda kami ng inspection on that particular instance na wala talaga, empleyado siya, na wala talaga siyang tinatanggap ng parang involuntary servitude. So, ang gagawin namin ay magbibigay kami ng compliance order. Pag hindi pa sinunod yung compliance order, doon na papasok yung provision na ang contempt doon, yung hindi niya pagsunod ng compliance order. So may criminal liability na siya on the contempt. At kung umabot sa ganyan, na posibleng ma-levy yung property, magdaos na ng inspection ng DOLE, may mag-issue kayo ng compliance order pero hindi sumunod, kaya may contempt, posible bang at yun na nga, magkaroon na ng criminal aspect ito. So, pwede pong makulong ang liderato ng SMNI para sa labor-related violations. Opo, Madam Chair. Yung halimbawa, magkaroon ng contempt proceeding sa court na kasi yan eh. So, criminal case yan against the employer. Pagka napatunayan na talagang ang aksyon na ginawa niya ay contemptuous o whatever, pwede siyang mapatawan ng pagkakulong. Salamat, Yusek Egargo. Fair warning yan sa SMNI management na dating employer ni na Elias Rene at saka Elias David. Also, COMSEC, pakiimbitahin natin ng SSS sa susunod na hearing natin kasi papacheck din po natin sa SSS kung nag-remit ng contributions para sa SSS, para sa kanilang mga empleyadong sina Elias Rene at Elias David, kung nag-remit ng ganitong SSS contributions ang SMNI. So, please, COMSEC. Salamat po kay
kay Yusek Egargo para dyan. Before we go to questions for DSWD, follow up lang po dun sa kinonfirm ng BI na per official records nila ay nasa bansa pa si Apollo Kibuloy. Kay Yusek, Attorney Quintana sa DOJ, posible po bang could you please issue an immigration lookout bulletin order ngayong bukod dun sa pag-confirm ng BI, ngayong may subpoena order na po ang Senate. Pwede po bang mag-issue ng ILBO kay Apollo Kibuloy? Yes, thank you, Madam Chair. With the issuance of the ILBO, and since it's now an ongoing investigation, the DOJ can now issue an immigration lookout bulletin order. But just caveat lang po, Madam Chair, kasi po ang ILBO, it's not meant to prevent the subject from leaving the country. Kung matatandaan niyo po, dati ho kasi meron kaming department order na in-issue para sa mga watchlist tsaka whole departure order. But this was declared unconstitutional by the Supreme Court. So ito pong ILBO is just a way of monitoring the subject of the order, but not to prevent the subject from leaving the country. So ang maaari lang pong gawin nito is i-monitor ng ating immigration officers yung movement po nung tao. So in case dumaan sila sa immigration counter, they just take note of yung itinerary niya, where the subject will travel. But apart from that, it will not prevent the subject from leaving the country. Well noted, Attorney Quintana, pero syempre, lahat tayong mga institusyon, we use every legal means in our power para ma-appear yung isang importanteng witness sa investigation at hindi siya tumakas sa process of fact-finding and of justice. So kami dito sa Senado, meron na po kaming subpoena order, and I thank the DOJ for saying on record na you will issue the ILBO already, Attorney Quintana? We will draft the recommendation to the Secretary, Madam Chair. At inaasahan po namin na mapirmahan ito ni Sec. Remulla. So at least DOJ, kami sa Senado, iba pa man, kumbaga sense of the institution yung itong mga importanteng dokumento natin, exerting whatever moral suasion sa ating mga colleagues and of course dun sa subject person. Pero paano pala ang ILBO kung sakaling private jet ang subukang gamitin? Madam Chair, if I may defer to our colleague from BI kung paano po yung proseso nila when they process individuals that go through the private jets. Yes. Thank you, Madam Chair. Thank you, Attorney Quintana. I'm sorry about that. Yes, more properly, Attorney Santos, please. Paano po yung pag private jet ang subukang gamitin? Paano yung ILBO? Dumadaan pa rin po sa proseso ho nung pag-check sa aming computer records kung meron ng ILBO or other mga list kagaya ng whole departure orders. Dinadaan pa rin ho yun sa system namin for checking. So just to restate my earlier question, even if mula nung July 2023 na huling record nyo na lumipad si Kibuloy, pabalik naman dito sa Pilipinas, even if since then lumipad sila using private jet or kung subukan nilang lumipad these days using private jet, nakasisiguro kayong dadaan pa rin sa sistema nyo? Opo, sinecheck po yan. Yung mga pasahero po ng mga private flight ay binibigay sa amin din reasonable time in advance para ho i-check din ho yan. What's that reasonable time in advance? Ganong katagal? Hindi ho ako ganun ka-familiar. Usually, depende ho kasi sa nag-handle ng flight. Pero mga ano ho yan, siguro 1 or 2 days before. 1 or 2 days. So sufficient time na hopefully magkaroon ng epekto yung Senate subpoena or yung ILBO na somehow makumbinse or
through moral suasion, makompel yung subject person to stay and to face a hearing. Tama po. Salamat, Attorney Santos. Ngayon, ilang tanong po para sa DSWD kay Yusek Di Mapora muli, ma'am. May specific penalties po ba sa mga individuals na pinipigilan ang mga bata o mga menor de edad na makapag-aral? Madam Chair, I'll give you more information, but to the best of my knowledge, we can respond to the abuse, but the act of abuse is outside of our purview. However, the needs and the needs of the abused, we will of course provide kung ano po yung needs niya. But they have to come to us, ma'am. Yun po yung kung may caveat po ang DOJ, yun po ang caveat po namin. They have to come to us. And I just checked sa FO 11 in our administrative office in the region. Wala po nag-come forward, which is why we forwarded this information, including the links that you have here in documentation in the Senate of the witnesses that have come forward to our offices. But obviously, alias po sila. But in terms of getting prepared for kung sino ang magka-come forward. So maybe we can perhaps encourage those who would like to come forward to do so. Salamat para doon, Yusek Di Maporo. I'm sure well noted ng ating mga legal counsel and of course children's rights advocates na sumusubaybay din sa hearing na ito. I remember in the first hearing, a previous hearing, meron kaming isa pang witness, si Elias Amanda, na mamaya may tanong din po ako sa Jose Maria College mamaya. Naghabol po ng kanyang transcript of records. Sila po nung sister niya, na tulad ni na Elias Rene at Elias David ay pinangako ang makapag-aaral. Pero kalaunan, nung umalis sila, hindi nila makuha yung TOR. So without those grades, hindi sila makapag-apply for further studies. Hindi kompletong dokumento nila para makapag-apply ng maayos na trabaho. So, but I'll return to that later, Yusek. I'd just like to ask the same question sa CWC, no, kay Yusek Tapales. May penalties po ba kapag sa mga tao na nagpigil sa mga menor de edad o sa mga bata na makapag-aral? Thank you, Madam Chair. Magandang isang makabatang umaga po sa ating lahat. Like the DSWD, we would yield the determination of the specific offense to the DOJ and the proper agencies. But just for academic discussion po, there are certain provisions under existing laws which may perhaps cover, depending of course on the evidence and circumstances po. No? Under Section 3 of Republic Act 7610 po, in the definition of child abuse po kasi, Section 3B po yan, yung maltreatment po, it includes psychological, physical abuse, neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. So if it will amount to some form of neglect because the act or omission of a particular person endangers or hampers the normal development of a child, perhaps it can be classified as child abuse. And of course, the caveat again, Madam Chair, is depending on the evidence and the circumstances. As for the other discussions po, Madam Chair, siguro I'll take this occasion to comment na rin po dun sa ginabanggit po natin kanina, yung begging. Kanina, Yes, there please. was a extensive discussion about begging. Under Republic Act 7610 po kasi, there is also a provision under Section 10E, which penalizes a person who shall use, coerce, force, intimidate a street child or any other child to beg or use begging as a means of living. So perhaps this is something our law enforcers and perhaps the DOJ also can check. And we agree with the DOJ in the statement that one of the acts of trafficking in persons prohibited under the expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 is the recruitment, transportation, maintenance of a person for domestic or overseas employment or forced labor. So it's one of the prohibited acts. Yun nga po, to recruit, maintain, hire a person for purposes of forced labor, slavery, involuntary servitude, including
hatching a scheme plan or a pattern to cause that person to believe that if he or she does not perform such labor or service, he or she or another person would suffer serious or harm or physical treatment. Ano? So whether this is threatened or actually done, it's under our expanded ATIP law 2022 already, and even the abuse or threatened use of law or legal processes, it's also included there, Madam Chair. So perhaps these provisions are something which our law enforcement agency and the DOJ can very well check and double check. Thank you, Madam Chair. Thank you very much also, Yusek Tapales, dun sa, hindi lang pagsagot nyo dun sa specific question, pero yung pagdagdag nyo ng impormasyon, subject of course to the legal opinion of DOJ tungkol sa maltreatment and begging. Naalala ko po nung unang pagdinig, sinabi po ni Minority Leader Coco Pimentel, ni-raise po niya yung isyong iyon, sino ang dapat mag-regulate against begging? National government lang ba? Pati ba local governments? Ang hirap daw ng turuan. Dapat meron talagang pangunahin or solong or pangunahing responsibilidad para mag-crack down on talaga itong mga offenses against children or offenses against persons in general. And mahalaga din po yung input nyo on trafficking in persons dahil habang pinaalalahanan nyo kami dyan, ini-inform nyo kami dyan, naalala ko na may ongoing investigation kay Kibuloy kahit sa United States, specifically on human trafficking. And it sounds like maybe may mga similarities sa ating relevant laws na posibleng sa committee report namin sa komite ma-cite in this inquiry. And baka may similar elements dun sa ginagamit nila sa human trafficking investigation din sa US. So maraming salamat para dito, Yusek Tapales. Matanong ko ang DILG ulit, si Asek Benitez. Sir, kanina dun sa testimony ng ating mga victim survivors, lumabas na mukhang barangay captain si Crescente Canada. May penalties po ba kapag itong si Canada ay nananakit o nagbabanta ng pananakit sa mga victim survivors? Well,